Kaya naman nanawagan ng Pangulo sa publiko na huwag madaliin ang pagre-resolba sa COVID-19 crisis. Binigyan din pa ng Pangulong Duterte na hindi matatapos ang COVID-19 pandemic hanggat walang bakuna laban dito. Sabi ko, maghanap ka ng panahon sa buhay mo. Kung may buhay pa tayong makaraan. Alam mo, ulitin ko. COVID, anong sagot? Vaccine. Walang vaccine, COVID stays. Yan ang totoo. Lahat tayo nawawalan ng pag-asa. Pero sa akin lang, patuloy ang aking pagsuporta, patuloy ang aking pananaliksik para sa ganun, maibigay man lang ang aming munting kakayahan sa pagtuklas nitong problema, gamot sa problema ng COVID-19. Leong Marcos, kung ikaw talaga ay Marcos, sige, tawagin mo yung mga patunay na ikaw ay isang Marcos. Kung hindi ka ba naman talaga impostor, gago ka, buwisit ka, napakawalang hiya mo. Ang bastos ng bunganga, no? Hindi ko ho to kilala, pero pakikilala nyo na lang. Ang masasabi ko lang sa kanya, lahat ng lumalabas sa bunganga mo, Ale, walang substance. Huwag mo akong i-ignite, hindi kita kilala. At wala akong panahong kilalanin ka. Pero kung sino ka man, wala. Yung bunganga mo, walang substance. Masyadong bastos at balahura. Mag-aral ka siguro ng konti. Sana matuto ka ng tinatawag na etiquette decorum. Alam mo ba, Ale, kung ano yung etiquette decorum? Etiquette decorum imply observance of the formal requirement governing a person's behavior in polite society and a sense of whatever is appropriate for a person of good breeding with high moral, manners, value, and good taste. Wala ka lahat nun. Basura yung bunganga mo. Bahala na taong bayan sa'yo. Kung sino man siguro nakakakilala rito, bahala na kayo sa kanila. Pero wala akong panahong kilalanin yan. Walang substance na nilalaman ng bunganga ng babaeng yan. May nabalitaan ho kasi ako na si Mystica raw ho ay nagnganganak-ngak. Actually po, nung araw na nag-message sa akin si Mystica at nagre-request ng 100 kaban, ang nangyari po ay naubos po ang bigas dito. Pero kinabukasan po lahat ng natirang bigas, almost 1 tonelada. 1 tonelada po mahigit. Ay ibinigay agad natin sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Doon daw sa nasunugan. Sa pangunguna po ni Captain Michelle Ann Yu. Ayan po yung pangalan. Captain Michelle Ann Yu. So, Mystica, bago mo sana ako tirahin, tignan mo muna yung effort ko. Kasi unang-una, hindi ko obligasyon yan. Pero dahil nag-request ka sa akin, at dahil gusto kong tugunan, antimano, kinabukasan, lahat ng naiwang bigas dito. Ulitin ko, Mystica, 1 tonelada. 1 tons of rice. Pinatawag ko agad si Barangay Captain Michelle Anyu para pick upin dito. Yun yung kahuli-hulihang bigas bago abutan ng lockdown. So ang gawin mo, Mystica, mag-verify ka munang mabuti. Tanungin mo yung Barangay Kapitan dahil ang sabi mo Barangay Kapitan ng Santo Domingo sa Quezon City. So yun, ang Barangay Kapitan si Michelle Anyu. Paano ko makikilala? Punta ka sa kanya, tanungin mo kung nakakuha ba talaga ng 1 tonelada. Okay? Alam nyo, ako napapagod minsan. Alam nyo kung bakit? Una, higit sa lahat, hindi ko ho ito obligasyon. Pero dahil sa tanging layunin ng isang pusong mapagmahal sa ating mga kababayan, kaya ito po ay aking ginagawa. Nakuha niyo po. Huwag niyo na ako kung batikusin. Inuubos ko na nga ho lahat ng kung ano meron ako, maipamigay lang sa taong bayan. Tignan nyo, madaling araw na naman, linggo na ng pagkabuhay. Ako'y patuloy pa rin gumagawa. Huwag na ho kayong bumatikos, huwag na ho kayong dumakdak. Kuda kayo ng kuda, wala naman kayong ginagawa, di ba? Gumawa kayo bago kayo kumuda. Kuda kayo ng kuda, wala naman kayong ginagawa. Di ho ba? Kung gusto nyo, pagkatapos ng COVID, yung ibubuga ng bunganga nyo, magkita tayo ng harap-harapan, di magsuntukan na lang tayo, di ba? Nakakapagod kayo Di ba? Imbis na kuda ka ng kuda, kung ano meron ka, itulong mo. Kailangan tayo ng lipunan, kailangan tayo ng gobyerno. Nakakapikon na ho Pagod na ho yung nararamdaman ko Pero ang tanging natitira na lang ho lakas sa akin, yung makita kong maihangon yung ating mga kababayan sa kahirapan masustain man lang yung pangangailangan ng ating mga taong bayan.
makaligtas man lang dito sa ating pinagdadaanan na krisis. Paiba-iba ka ng statement. Anak ka ni Paking, anak ka ni Ferdinand Marcos, nagkaroon ng Miss Manila, sa Pustobi yung nanay mo mapangasawa ni Ferdinand Marcos. Ano ba talaga, nahihilo na ako sa iyo, ha? Ano ba? Anak ka ni Ferdinand Marcos, tapos pinirmahan lang ni Paking Marcos yung birth certificate mo. Kapatid mo si Bongbong Marcos. Ano ba? Alin ba ang totoo doon? Ay, nako. Alam mo kung wala kang magawang matino sa buhay mo, ha? Pumunta ka sa bundok, doon ka na mabundok. Doon ka na babagay. Huwag mo nang linlangin ang mga taong bayan sa ginagawa mong kalokohan mo. Naakala mo, nakakatulong ka, yun pala, ha? Yung mga tinutulong mo, galing sa kagaguhan mo. Napakawalang hiya mong tao ka. Tawagin mo na si Madam Imelda Marcos, si Manang Amy, si Manang Bongbong, para ipagtanggol ka na ikaw ay isang Marcos. Ako nang gagalaiti sa kalokohan mo, ha? Ngayon, saan ka ba Saan ka ba nagpamundmund ng pera ngayon? Di ba sabi mo, ang dami mong kayamanan? Nasaan na? O tapos ngayon sasabihin mo, namimili ka ng ginto sa arangke? Kalahating kilo pag may pera ka, 1 kilo pag may pera ka. O, anong nangyari? Hindi ba kalokohan yon? Pinagluloko mo ang taong bayan? Sabi mo, namigay ka sa payatas. Asan? Asan sa payatas? Ha? Sabihin mo sa kapitan dyan sa payatas, mag-shout out na namigay ka ng limpak-limpak na pera. Mag-shout out ang mga Tagalog. Buisit ka. Ha? Nanggagalaiti ako sa'yo. Napakawalang hiya mo, gago ka. Kawawa ang magulang mo sa kahihiyan. Kawawa ang mga kababayan mo sa kahihiyan. Siguro mga kababayan mo, mga kamag-anak mo, kung pwede lang ipalibing ka ng buhay sa kahihiyan eh. At huwag na huwag ang nag-aangking ikaw ay anak ng isang Igorot at isang Ilocano. Dahil walang lahing mga Ilocano at lahing Igorot na manloloko. Solohin mo. Follow up lang ha, kung saan ka namigay ngayon ng pera. Saan ka namigay ng kayamanan mo. Barya lang naman yan ha. Pasensya na, oo, nakamaskara ako kasi kilala ako ng karamihan ng taga-BBM. Hindi nila ako kayang ipagtanggol dahil sila nananahimik sila. Hindi ako pwedeng manahimik sa kalokohan ng gago na yan. Eto. Alam natin kung kanino nang galing to. Di ba niloko niya to ng ilang milyon ang kinuha niya sa gumawa nito at nagpamigay. Masakit lang sa akin na marami ka pang maloloko, Leong Marcos. Masakit lang sa amin na makikita kong maraming nalulunod sa kalokohan mo. Na hindi ko alam kung paano sila sasagipin dahil napakarami nila. Baka sa pagsagip ko ako'y nag-iisa, pati ako malulunod na sa kalokohan mo, gago ka. Kilala mo kami kung sino kami. Nagfa-follow up ako kung saan ka ngayon nagpamudmod. Barya lang naman ipapamudmod mo. Hindi yan sapat yung ipapamudmod mo para mabawasan ang kayamanan mo. Nanggagalaiti ako sa'yo. Dahil ang dami mo nang nilolokong tao. Naghahanap ka na naman ng maloloko? Ano ba yung klaseng mayaman? Pa-share ng alin? Ha? Yung mga maya-maya mo na yun at saka jikas mo, sinungaling ka. Tantanan mo na sila. Huwag ka nang mangako sa kanila. Dahil ang katotohanan nan, ang mga pinamimigay mo ay galing kung saan. Kawawa yung mga niloloko mo. Hayaan mo na sila na mismo ang mamigay. Hindi
At alam ko naman, huwag mo nang kuhanin at ikaw ang mamimigay. Magbawas-bawas ka ng kasalanan mo at may panahon ka pa. Kalad ka rin ka ni Satanas papuntang impyerno dahil kahit sa impyerno wala ka ng puwang. Wala ka ng puwang sa impyerno, hayop ka. Shout out sa mga binigyan ng Leo Marcos na to. Lumabas na kayo. Magpasalamat kayo sa kanya at pinamudmudan kayo ng bariyang kayamanan niya. Aantayin ko ang mga shout out ha. Bukas magfa-follow up ulit ako kung nakapagpamudmud ka na. Ayaw ko lang banggitin eh. Ha, pero bukas hindi ko makayanan. Babanggitin ko kung kanino nang galing to. Kung sino ang nagpamudmud nito ng libo-libong scarf. Bukas sasabihin ko kung sino pangalan. Sana naman ma'am, lumabas ka na. Huwag ka nang matakot. Kami ang kakampi mo, kami ang magtatanggol sa'yo. Nasa Amerika lang eh. Nagtatago dahil sa takot. Tinakot ng gago na yan. Hindi na talaga ako makapagpigil sa'yo. Ha? Bumalik ka na kung saan ka lupalop nang galing. Oh, bukas ha? Magfa-follow up ako mga kababayan kung saan siya nagpamudmud. Magpasalamat kayo sa kanya kung saan nagpamudmud yan. Aantayin ko bukas ng umaga o di kay ganitong oras. Magfa-follow up po ako. Kayong mga nakakapanood nito, huwag kayong magpapalin lang sa taong yan. Sa 1 kilong bigas, 5 kilong bigas, na may kasamang konting hindi totoong tulong yan. Ng patibong para makuha ang kalooban ninyo. Huwag niyong ibenta ang kaluluwa niyo sa gago na yan. Kaya niyong tiisin ang gutom, huwag lang kayong malunod sa kalokohan yan.